Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, nako, ang sabi po dito sa balita, di umano magre-resign na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin ko po, magre-resign na di umano si Pangulong Bongbong Marcos. Paano na ngayon yan? Pero, mga ka-PL, wag ho kayong kabahan. Bakit? Abay sa Department of Agriculture lang naman po, di umano magre-resign ang ating Pangulo. Kala nyo po kung ano na, no? Wag ho kayong kabahan. Walang problema. Hindi ho tayo iiwan ng ating Pangulo. Ano ba kayo? Maaaring may nakita na po ang ating Pangulo na maaaring pumalit sa kanyang pwesto at nakitaan niya ng magandang katangian. O, di ba? O, ito po ang balita. Basahin ko lang, pero bago po ako magsimula, makikisuyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman po, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat po. Ito na. Abay, bilyonaryo po ang papalit kay Pangulo, mga ka-PL. O, ito na, o. Bilyonaryong may-ari ng Frabil, Laurel Swak, na Agriculture Secretary. Ayan. Nakatakdang italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bilyonaryong si Francisco Chu Laurel Jr. bilang Secretary ng Department of Agriculture o DA. Ayan, sorry, nabubulol. Department of Agriculture. Okay? Binanggit ng source ng Billionaire.com, nakita ni Marcos kay Laurel ang mga katangiang hinahanap niya sa taong papalit sa kanyang pwesto bilang kalihim ng DA. Kung yan talaga ang desisyon ng ating Pangulo, mga ka-PL, karapat dapat po nating igalang. Di ho ba? O, ito pa. Si Laurel ay may-ari ng Frabil, isa sa pinakamalaking deep sea fishing company sa mundo. Gaano kabilyonaryo, no? O, nagtapos ito sa University of Santo Tomas sa kursong Computer Science. Ayan. Nauna rito ay nagsilbi rin si Laurel bilang miyembro ng Private Sector Advisory Council o PSAC ni Marcos, isang grupo na pinamumunuan ni business tycoon Sabin Aboites. Para sa akin lang, mga ka-PL, no? Okay na sana ako dun sa pamalagiang kalihim na sana si Pangulong Bongbong Marcos, no? Sana lang naman. Pero mas marami siyang problemang dapat kakaharapin at kinakailangan niyang ipagkatiwala ang Department of Agriculture sa taong nakikitaan niya ng magandang katangian. Na tulad po nitong si tawag nito, si Laurel. Pero sana lang, no? Okay na tayo dun eh. Na permanente na lang sana si PBBM eh. Dahil kita nyo naman, napakaganda na po ngayon ng DA. Bagamat napakaraming problema nung nakaraan, pero ngayon nakikita ho natin, unti-unti nang gumaganda ang DA. Napakarami na pong natulungan ng ating Pangulo, mga magsasaka, mga mangingisda, at marami pang iba. Alam niyo na po siguro yun. Yung mga utang ng mga magsasaka, quits na bayaran. Ayuda sa mga mangingisda at magsasaka, permanente.
Bureau of Custom, napakaraming nasasabat ng mga smuggled rice, pinamimigay po ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Okay na sana eh. Sa bagay, tulad ng pagtitiwala ng ating Pangulo, mga ka-PL, dito kay Laurel, pagkatiwalaan din po natin si Laurel. Dahil nakitaan di umano ito ng ating Pangulo na magandang katangian na mapapatakbo niya po ng maayos ang Department of Agriculture. Pero, mga ka-PL, ito na tayo sa pero. Oras na, pumalpak itong mamang ito kung sakasakaling maitalaga na siya ng ating Pangulo. Siyempre, manunumpayan, makikita naman natin. Oras na pumalpak itong mamang ito. Naku, hindi po tayo mag-aatubili na upakan natin ng kurot. Kurot lang naman. Di ba? Dapat lang. Kasi ang ating Pangulo nagsusumikap na mapaganda ang DA. Tapos, ayan, may bagong umupo. Puro kapalpakan lang pala. Hindi maaari yun. Dapat upakan po natin. Ano ho? Ayos. Mag-aantay po tayo kung kailan po manunumpa itong mamang ito. Okay? Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ako po si Tebes na naman. Tebes, Omepal, binalya ng bodyguard ni Pacquiao. Binalya? Pinagtulakan, mga ka-PL, sa Timor-Leste. Ang buong balita, eto, basahin ko po. Tebes, Omepal, binalya ng bodyguard ni Pacquiao. Bakit nga ba binalya? Lumutang ang isang video sa social media kung saan makikitang pinigilan at tinulak si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tebes Jr. sa Timor-Leste. Sa nasabing video, makikitang may balak si Tebes na lapitan ang nasa loob ng isang sasakyan, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang guard. Siguro ito yung guard ni Manny Pacquiao, di ba? Nagpunta si Manny Pacquiao at nagkita nga sila sa Timor-Leste. Matapos pigilan ng isang guard, may isang lalaki pa ang tinulak na si Tebes para ito ay mapunta sa gilid. Makikita naman na pangiti-ngiti lang si Tebes matapos siyang pagtabuyan. Ako po, napakasaklap naman na nangyari kay Tebes. Dito, napakaganda ng buhay niya. Siya ang hari dito. Pero doon sa Timor-Leste, alila na siya, mga ka-PL. Matatandaang nagkita si Tebes at dating Senador Manny Pacquiao sa nasabing bansa. Sinalubong nito si Pacquiao at sila ay nagyakapan. Ayan. Kamakailan lang ay naglabas ang korte sa Maynila ng warrant of arrest laban kay Tebes kaugnay sa pagkamatay ni Negros Oriental Gobernador Ruel de Gamo, mga ka-PL. Ganun talaga ang buhay. Ano nga bilog nga daw ang mundo di ba? Kung noon nasa tuktok ka, nasa itaas ka, hindi malamong mapunta ulit sa ilalim. At yung nasa ilalim naman, hindi rin siyempre malabong mapunta sa ibabaw. Ang masakit lang nito kay Tebes, mga ka-PL, dahil mayaman, kung kayamanan lang ang pag-uusapan, napakarami, buhay hari sa lugar nila. Pero sa isang iglap, biglang naglaho. At eto na siya ngayon, pinagtatabuyan na siya. Sa bagay, hindi niya rin naman kasi bansa. Pero, nararamdaman niya na kung paano pagtabuyan, mga ka-PL. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman natin masasabing karma ito sa kanya. Pero, siguro, makakakuha siya ng aral mula dito sa mga nangyari sa kanya. Bagamat, meron na siyang kasong kinakaharap,
Hindi man siya nakakulong ngayon, pero daig niya pa ang nasa kulungan. Mabuti pang makulong siya. Siguradong solo niya ang isang buong selda. Tulad ng mga VIP na mga preso na mayroong refrigerator sa loob, may TV, may aircon. Di ba? Mabuti pa siguro kung nakakulong na lang siya dito sa bansa natin. Kaysa nga, hindi siya nakakulong, pero kita nyo naman, binabastos. Napakaliit po ang tingin sa kanya doon sa ibang bansa. At bodyguard lang po ni Manny Pacquiao ang bumaliya sa kanya. Ganun talaga ang buhay. Weather lang. Ano po masasabi ninyo, mga ka-PL? Paki-comment na lamang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-iingat kayo lagi. Be blessed.